Ihatid namin sa inyo ang isa na namang edisyon ng IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories, Philippine Coast Guard sisimula na investigasyon sa paglubog ng Super Ferry 9 sa Zamboanga. Iglesia ni Cristo Executive Minister Eranio Manalo ay inihatid na sa kanyang huling hantungan. Price rollback inanunsyo ng isang kumpanya ng langis. At Czech Prime Minister John Fisher bumisita sa Pilipinas. Agad nang sisimula ng Philippine Coast Guard ang investigasyon nito sa trahedyang kinasangkutan ng Super Ferry 9. Lumubog ang Super Ferry 9 sa Zamboanga del Norte noong linggo. Ang Express Balita hatid ni Jinky Paticados. Matapos na mapaulat na gagawin sa Zamboanga ang special investigation hinggil sa pagkakalubog ng Super Ferry 9 nitong linggo ng madaling araw, ililipat na dito sa Maynila ang nakatakdang investigasyon. Ito ayon kay Philippine Coast Guard Admiral Wilfredo Tamayo. Anya, mas makakabuti umano para sa lahat kung dito gagawin dahil karamihan sa mga pasahero ay mula sa Maynila. Inaasahang sa darating na Biyernes ay masimula na ang investigasyon matapos na magbigay ng direktiba si Tamayo na buuin na ang investigative body na pamumunuan ng Philippine Coast Guard. Merong dinesignate ko yung proposed o yung aming chairman na to already start selecting the members from the professional available licensed mariners. Ilan po yun, sir? Normally ang membership is about 5, but it can go beyond that. Lahat ng anggulo sa naturang trahedya ay titingnan. Hindi pa masabi ngayon ng Philippine Coast Guard kung ano nga ba talaga ang sanhi ng insidente. Ayaw ding patulan ni Tamayo ang ilang mga espekulasyon dahil mananatili umanong haka-haka ang lahat habang hindi pa napapatunayan ang dahilan ng trahedya. Of course, at this time, we cannot speculate on things. There have been unverified accounts. Meron nga nagsasabi na galing sa Jensan, may butas na. Meron nagsasabi na nakatabingi na o listing. Meron nagsasabi naman na may narinig sila na ingay or noise. Meron din nagsasabi na yung generator set ay nag-on and off, fluctuating power. So all of these are accounts which are difficult to reconcile at this time without more specific details. So these unverified accounts will be taken up during the conduct of investigation. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang search and rescue operation ng mga pinagsanib na lakas ng pamahalaan. Nauna na ring magbigay ng direktiba ang Pangulong Arroyo na magpatayo ng mga help desk sa mga pantalan upang matulungan at matugunan ang pangangailangan ng mga kamag-anak ng biktima. Pinapurihan din ng Pangulo ang National Disaster Coordinating Council sa maagap na pagtugon sa naturang pangyayari. Bagamat nilinaw ngayon ng Coast Guard na walang mga toxic cargo na sakay ang barko, tinitingnan naman ngayon ang posibilidad ng oil spill. Siniguro rin ng Coast Guard na hindi overloaded ang Super Ferry dahil nasa 968 lamang ang kabuuang sakay nito. Mahigit sa 1,100 ang kapasidad ng barko. Isang show coast order ngayon ang nilalatag ng Marina upang mai-audit ng mabuti ang barko ng Aboitiz Lines bago payagang maglayag. Ako si Jinky Paticados, Nagbabalita Express. Inatasan na ni Pangulong Arroyo ang Department of National Defense na iprioridad ang pagsasagawa ng search and rescue operations para sa mga biktima ng lumubog na Super Ferry 9 sa Siocon Bay malapit sa Zamboanga Peninsula kahapon. Bilang tugon, agad nagpadala ng rescue team ang Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Coast Guard at nakapagsagip ng mahigit 800 pasahero ng barko sa Bata Rompon Point sa kanluran ng Zamboanga. Nagsimula na ring magpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development at ang Department of Health sa mga naligtas na biktima at mga pamilya nito. Samantala, bukod sa Super Ferry 9, mayroon pang 2 sasakyang pandagat ang lumubog nitong nagdaang weekend. Kahapon pasado 8:00 ng gabi, nakatanggap ng tawag ang Philippine Coast Guard hinggil sa Panamanian vessel na MV Hera
na lumubog sa silangan ng isla ng Hilaban sa Samar. May sakay na 2 Koreano at 18 Pinoy ang naturang barko na patungo sana sa Jiangyagang, China. Patuloy ang isinagawang search, rescue at towing operations sa lugar na nagsimula kaninang alas 8 ng umaga. Alas 9:04 naman ng gabi nung Sabado, lumubog ang MV Minham sa Maluso sa Basilan. Sira sa makina ang sinasabing naging dahilan ng paglubog na nasabing motorboat. Ligtas naman at nasa mabuting kondisyon ang lahat ng 28 sakay ng bangka. Nanawagan si Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel sa mga otoridad na silipin ang seaworthiness o kakayahan ng lahat ng barko sa bansa na maglayag at bumiyahe. Ito matapos na rin ang pinakabagong trahedya sangkot ang Super Ferry 9 na lumubog sa bahagi ng Zamboanga na ikinamatay ng 9 na katao at 2 pa. Ang nawawala, hindi rin daw dapat palusutin na ang mga opisyal na nagpabaya sa kanilang trabaho at sampahan ito ng mga kaukulang kaso. Ilang mga sasakyang pandagat sa bansa na rin ang nasangkot sa mga aksidente nitong nagdaang mga dekada. Binalikan ni Marian Alivio ang mga malalaking sea tragedy sa kasaysayan at narito ang kanyang Express Balita. Muling ginulantang ang buong bayan ng isa na namang balita ng ferry accident ngayong linggo. Lumubog sa Zamboanga del Norte ang Super Ferry 9. Hindi na bago sa atin ang mga malulungkot na balita ng mga paglalayag sa dagat na nauuwi sa trahedya. Sino ba ang makakalimot sa paglubog ng MV Princess of the Stars noong June 2008? 57 lamang ang nakaligtas dito sa higit 800 pasahero. Noong February 2004 naman, nasunog ang Super Ferry 14 kung saan 116 na pasahero ang nasawi. Noong September 1998, umabot sa 150 ang namatay sa MV Princess of the Orient accident, samantalang 250 naman ang binawian ng buhay sa paglubog ng MV Doña Marilyn noong October 1988. Pero ang itinuturing na worst maritime disaster sa kasaysayan ng bansa ay ang pagkakabangga ng MV Doña Paz noong 1987 kung saan higit sa 4,000 pasaherong sakay nito ay namatay. Ako si Marian Alivio, Nagbabalita Express. Sa ibang balita, inihatid na sa kanyang huling hantungan si Iglesia ni Cristo Executive Minister Eranio Manalo. Hindi ininda ng mga nakiramay na kamag-anak, kaibigan at mga kasapi ng Iglesia ni Cristo ang pagbuhos ng ulan. Ang Express Balita mula kay Pia Castro. Kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan ay ang walang humpay na pagluha ng mga dumalo sa libing ni Iglesia ni Cristo Executive Minister Eranio K.R.D. Manalo sa tabernakulo na nasa loob ng INC Central Complex kanina. Bukas sa public viewing hanggang mag-alas 11 na umaga ang mga labi ni K.R.D. na noon ay nasa santuaryo ng Templo Central. Pasado alas 11 nang ilipat ng ataol ni K.R.D. sa tabernakulo, ilang metro lamang ang layo sa santuaryo. Nababalot ng watawat ng iglesia ang ataol ng tanyag na Christian leader. Sa tabernakulo, pansamantalang ilalagay ang mga labi ni K.R.D. habang ginagawa pang mausoleo na paglilipatan na nasa loob lamang din ng INC Central Complex. Pagdating sa tabernakulo, ibinigay sa may bahay ni K.R.D. na si Cristina ang watawat ng Iglesia ni Cristo at watawat ng Pilipinas na ipinatong sa ataol ng kanyang kabiyak. Nagkaroon din ng huling pagsulyap sa mga labi ni K.R.D. ang pamilya Manalo, habang si Vice Presidente Noli de Castro ang huling sumilip sa mga labi ni K.R.D. sa panig ng pamahalaan, bago ito tuluyang ipasok sa nicho. Si Manalo ay nasawi noong Agosto 31 sa edad na 84 dahil sa sakit sa puso. Pinangunahan niya ang makapangyarihang relihiyon na mahigit 40 taon. Kaya naman hindi katakataka ang pagdagsa ng mga matataas na opisyalis ng gobyerno at mga kilalang tao sa lipunan sa kanyang libing para magbigay ng kanilang huling pagpupugay. Ako si Pia Castro, Nagbabalita Express. Samantala sa kaugnay na balita, dumalaw sa huling pagkakataon si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa mga labi ni K.R.D. Manalo. Dumating ang Pangulo kasama ang ilang kasapi ng kanyang gabinete dakong alas 10:30 ng umaga sa Central Temple sa Iglesia ni Cristo. 30 minuto ring nagtagal ang Pangulo doon. Ilan din sa mga opisyal na nagbigay pugay kay Panalo ay sina Senador Barrojas, Miguel Zubiri at Quezon City Mayor Sonny Belmonte.
Mahigpit na seguridad naman ang pinatupad sa libing ng punong ministro ng Iglesia ni Cristo na si R.D. Manalo kaninang tanghali. Ayon kay Quezon City Police Head Chief Superintendent Elmo San Diego, hindi bababa sa 500 pulis ang kanilang ipinakalat sa paligid ng Templo Central sa Commonwealth Avenue para pangalagaan ang seguridad at tumulong sa pagsasaayos ng trapiko sa lugar. Ito'y lalo't may ilang mga politikong dumalok sa huling oras ng public viewing ng mga labi ni KRD, kabilang na ang Pangulong Arroyo. Pinaghandaang mabuti ng Philippine National Police ang seguridad sa araw ng libing ni KRD Manalo. Ayon sa PNP, naging mapayapa sa pangkalahatan ang paghahatid kay KRD sa huling hantungan. Iyan ang Express Balita ng hatid sa atin ni Merwin Llanza. Sa kabuuan, naging mapayapa at tahimik ang 7 araw na burol ni Iglesia ni Cristo Executive Minister KRD Manalo.